Isang malungkot na balita umabot sa ating mga tainga ngayong araw matapos mawala sang malay si First Lady Liza Tanasmats. Ayon sa mga saksi nang malaman ni Liza ang hatol ng korte na ipinataw sa kanya na naglalaman ng parusang bitay, agad itong nakaranas ng matinding emosyonal na pagkagulat. Hindi kinaya ni First Lady Liza Tanasmats ang biglang desisyon na nag-collapse, kaya't siya ay agad isinugod sa isang ospital para sa medical na atensyon. Ayon sa mga doktor, si Liza ay nakaranas ng isang stress-induced blackout, isang kondisyon na sanhi ng matinding emosyonal na pagkabigla. Ang kanyang kalagayan ay patuloy na inobserbahan, ngunit sinabi ng mga kamag-anak ni First Lady na wala namang malubhang pinsala at inaasahan nilang makakabawi siya sa mga susunod na araw. Sa kabila ng kanyang kalagayan, patuloy ang suporta mula sa kanyang pamilya at mga kaalyado sa gobyerno. Ang hatol na bitay ay nagdulot ng kontrobersya at matinding reaksyon mula sa publiko. Marami ang tao ang naglabas ng kanilang opinyon. May mga nagbigay ng suporta kay Liza, habang ang iba naman ay nagpakita ng pagkabahala sa posibleng epekto ng desisyon sa kanyang pamilya at sa bansa. Sa ngayon, patuloy ang mga hakbang upang maghain ng apela at tugunan ang isyong ito sa korte upang ipaglaban ang katarungan para sa unang ginang. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nung hindi pa todong-todo bumuboljak si Inday Sara, ang hindi sinasabi niya na wala naman, hindi pwedeng makialam yung ICC at hindi na raw babalik ang Pilipinas sa pagiging member ng ICC. Noon pa, nung hindi pa sila binuboljak ni Inday Sara, nung hindi pa umalis si Inday Sara sa kanyang gabinete, 'di ba? Yung mga kaplastikan ng bangag na ito. Pero ako, sinabi ko na sa inyo, yung expose natin 2023 pa na talagang tatrabahuin ni Liza Tanas, ni Tambalusdos, ni Marcos Jr. yang ICC issue na yan para pahinain o i-destabilisa ang pangalang Duterte at ang Davao at ang buong Pilipinas para hindi nyo nasuportahan ng Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga inendorso. Pero nakita nyo naman ngayon, dyan yung first part ng vlog natin, sa naiya na nagbalik na yung tanimbala, nagbabalik na ang extortion. So kayo dyan sa mga bangag na supporters or mga pinklawan na nagbulag-bulagan, enjoy nyo ngayon. I don't know yung nabiktimang si Mother, kung siya ba, ano ba ang political affiliation niya. 'Di ba? I don't think na Duterte, siya, Duterte supporter. Kasi or she's active sa social media. Maaring hindi siya nanonood, wala siyang pakialam sa sa political about sa usaping politika. Kasi kung Duterte supporter 'yon, nagsalta yun na diba dapat wala na to dahil si Pangulong Duterte tinanggal na to. Ang isasabi ni Pangulong Duterte, ipalunok sa inyo kung kayo ay magtatanim diyan ng bala or may makitang bala, 'di ba? Remember that. So I doubt it kung siya ay naka-follow sa politics, yung matanda kanina na 69 years old na binuwis, na ginulo o inabala diyan ng Bureau of Immigration, or pwede siya ay neutral lang, wala siyang alam kasi. Pero 'di ba sabi niya, 'di ba akala ko nung previous administration, nung dating administration na linis na ito, wala na ito. So hindi niya nabanggit na Duterte. So kaya nga ang sinasabi ko, enjoy nyo kasi yung kahit anong galit, yung paniniwala, yung kasinungalingan laban sa mga Duterte, dahil yun ang tinatanim sa inyo ng gobyernong bangag eh. 'Di ba? Na dapat magalit kayo kay Duterte kasi si Duterte ganito, ganyan. Alam nyo, pag tinamaan kayo ng kabangagan ng mga extortionista dyan sa airport, hindi naman nila tinatanong, oy, ikaw nanay, bangag supporter ka ba? Duterte supporter ka ba? Aquino supporter ka ba? O Dilawan, Pinklawan ka? Hindi. Kapag na-target ka nila, eto may pera to, may sobre, ganyan. Wala na silang time para tanungin kung sinong suportahan mo. Ano ang ibig ko sabihin? So whether you are pula, puti, kung ano ka man, dapat mong ipaglaban
ang Pilipinas, dapat mong ipaglaban ang karapatan mo at dapat mong tapusin na ang bangag na ito. Kasi kahit ikaw ay bangag supporter, kapag tinamaan ka ng extortionista, hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, susuportado ko si bangag. Pwede ba? Huwag nyo na lang po ako extort kasi love na love ko si bangag. You cannot say that. Diba? Pwede mo rin siguro sabihin, baka patakasin ka. So again, ano yung magiging impact nito? Ibig sabihin, nasa madilim na kayo ng yugto ng buhay nyo sa Pilipinas. Karapatan nyo mag-travel peacefully ng maayos. Mga kababayan. Pero ito, bubuisitin kayo, itong mga immigration officers, mga tiwali. What do you expect? Pugante nga pinatatakas nila eh. Kaya i-endure nyo lang. Namnamin nyo. Kaya like ko sinasabi sa mga brusko, sa mga brusko, mga supot, namnamin nyo ito kasi yun na nga eh. One day kayo ang biktima, mga anak nyo, pamangkin nyo, kaibigan nyo. Dahil ayaw nyo ipagtanggol ang bayan, talamak na, nakikita nyo na lahat ng kapalpakan, magsimula sa 5,500 control, smuggling, kidnapping ni Liza, and now pag-itsapwera sa inyong mga fallen heroes, at itong mga, not only fallen heroes, kayong mga kapulisan, look at Colonel Grijaldo na 3 months nang nakakulong diyan dahil lang sa ayaw niyang bawiin yung sinabi niya na sinusubukan siya or minanipula, inuudyukan ni Fernandez at nitong si Abante na sabihin niya na ang Pangulong Duterte ay kasabwat sa reward system, dahil hindi niya sinunod bilang isang pulis, bilang isang colonel. Anong natamo ni Colonel Grijaldo? Ayan, ikinulong ng mga buwaka ng ina. The same thing na gustong gawin sa amin na mga anti-bangag vloggers, ipatawag sa TRICOM para ipakulong para wala na po tayong wala nang kikriticize sa kanila. Tapusin ko lang to. Ang sabi ng mga julul, okay, ang biyahe ni Duterte sa bansa ay nataon din sa kasagsagan ng this is all kasinungalingan at malisyosong mga balita para kunwari sasabihin tatakas si Pangulong Duterte. Hindi tatakas yan. Walang tatakas. Dahil pag yan ay inanon nyo, illegally dinampot nyo, makikita nyo baka maghalo ang balat sa tinalupan at mapaaga ang paglubog sa kumunoy sa mga bag. Actually, hindi na napakaaga eh. At baka dumating na malublob na si Liza Tanas sa pusali kung saan siya nanggaling. Justice for Police Colonel Grijaldo, sabi ni Save the Philippines. Grabe na nga, Katsumi, Yuki. Grabe na, kaya araw-araw hindi tayo natatapos. Anong ginagawa ngayon? Anong sabi ko kanina? Sino ba nagde-destabilize ng gobyerno? Mismo ang mga tiwaling politiko na inuutusan yung mga sindikato nilang mga miyembro na guluhin ang Davao City. Mang-hold up, mang-kidnap o kung ano pa man. 'Di ba? Yan ay mga tanim, mga krimen. Napakagaling ni diyan. Napakagaling ni Liza Tanas sa ganyang klaseng mga ganyang klaseng estilo, mga kababayan. Bakit kamo? Okay? Dahil, mga palangga, ang ginagawa nila ngayon dyan sa Davao ay talagang umami na mismo yung suspect eh. Na siya ay inutusan siya eh. Naguluhin. Diba? Kapit sa patalim siya, kailangan niya ng pera, guluhin ang City of Davao para nga naman, masira ang imahe ng mga Duterte. Sino ngayon ang nagsasabotahe? Sino ngayon ang sumisira ng imahe ng isang lugar o ng Pilipinas? Dito mga war freak na mga sindikatong, kasabwat ni Bangag. Sige nga, sino ang mag-iintensyon na sirain ang mga Duterte? Siyempre, kalaban nila sa politika. O ay mga Nograles na yan, di ba? Kasabwat din ng mga Bangag, kakampi din ng mga Bangag. From the Duterte, from Duterte supporters, bumaliktad, dahil siyempre, wala na yung Pangulong Duterte, dito na sila magsisip-sip, political butterflies nga eh. Personal interest yung ginagawa nila. So ito ang sistema ng inyong bayan ngayon. Na grabe ang manipulation nila, manipulation ng pagbabalita. 'Di ba? Ang mga
mainstream media, mga kasabwat na. Kita mo nga lang, yung pagkidnap sa 14 years old na bata na pinutol ang hinliliit. Sino ba unang nagbalita yun? Tayo yun. Nasa social media nyo nakita yun. Not sa mainstream media. O, nung ibinalita natin, viral. Ngayon, nagpalabas ngayon ang DILG na kesyo, nagkaroon ng hot pursuit. Then later on, yung leader ng anti-kidnapping group, yung head, mismo umamin na walang hot pursuit at nagkabayaran talaga ng ransom before February 25 sa kasinungalingan ni John Vic Remulla, DILG Secretary, na mayroong hot pursuit. Sino ang fake news? Okay? Ang fake news ay ang gobyernong bangag. Oh. Ngayon, mga palangga, mayroong bagong batas si si Marcos Bangag, mga kababayan. Ito sinend sa akin. Alright. May bagong batas si Bangag na, ayan, Marcos Bangag, signs law allowing professional to earn degrees through work experience. Okay, tignan natin. Okay. Okay. Ano sabi niya dito? Anong sabi ng gunggong? Anong opinion niyo dito? Alright. Okay. Sabi ng bilyonaryo, great news for working professional. President Marcos has signed a law allowing Filipinos to earn their college degree through the expanded tertiary education equivalency and accreditation program. Now, with other 5 years of work experience, you can complete your education and advance your career without traditional schooling. Okay, bakit? Dahil gusto niya magkaroon ng degree? Katarantaduhang batas ito. Di ba? Kung meron kang experience, hindi kailangan 5 years experience, abogado ka na. 5 years experience ka, nagdadadakdak sa social media, kunwari, about batas na binabasa-basa mo lang, nagbabasa ka lang, self-learning ka lang. So, meron ka ng magkakadegree ka na, ganon. Or nasa isang company ka, then, let's say, for example, engineering, okay? Ikaw yung nasa engineering department, ay ikaw nagtatrabaho there for 10 years, ito bang ibig niyang sabihin? Na pwede ka na, equivalent to your experience, pwede ka na magkaroon ng degree? Eh di tanggalin nyo na yung mga colleges. Huwag na kayong mag-aral. Okay, magtrabaho na lang kaagad kayo kasi through experience, sa engineering department ka, ikaw tingin-tingin ng mga kable dyan or whatsoever, dahil naka-experience ka ng 5 years, pwede ka na maging degree holder. Eh di bongga, baka itong batas na ito ay para lang sa kanyang undergraduate. Hindi natin tinukot niya ang undergraduate. Okay? Walang problema kung ikaw ay undergraduate for whatever reasons in your life, struggles, as long as tao ka, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nangingidnap, katulad ni Lisa, hindi ka nagsasmuggle. Pero ang question, ito ba ay para sa kanya? O siguro dahil siya ay natagal na siya sa Senado, di ba, naging Senate, naging senator siya at naging presidenteng bangag siya. O pwede na ba to bibilangin itong experience niya? Pwede na ba siya tanghaling lawyer? Dahil siya ay gumagawa ng batas, nagsasign pa ng batas into law. So pwede niya bang gagamitin ito? Gumraduate na ako because with all na experience na ginawa ko from Senate o from, Vice Governor, di ba? Pwede na ako magkaroon ng degree. Kasi, tingnan natin, baka para talaga to sa kanyang batas na ito. Di ba? Huwag na kayo mag-aral. Magtrabaho na lang kayo right away after high school, magtrabaho na kaagad kayo dun sa mga field na gusto ninyo. O magtrabaho kayo sa ospital. Magtrabaho kayo sa ospital o magwalis-walis lang kayo doon o magtulong-tulong lang kayo, whatsoever, ng hiringgilya o kung ano pa man, o nurse na nurse na kaagad kayo or doctor na kayo. Wala nang board exam, wala nang aral-aral, di ba? Tipid. Para sa akin, ito ay kadyutahang batas. Baka gusto niya lang, sabi nga ni The Wanderer, gusto ni Marcos mag-level up from second year college. Kasi di ba ito yung issue sa kanya na wala siyang diploma. Wala naman problema kung wala kang diploma. Okay? Basta wag ka lang magnakaw, wag ka lang mangidnap, wag ka lang mang-smuggle,
at huwag kang magsinungaling. 'Di ba? Na akala mo, 'di ba? Pareho kayo ng kapatid mong manggagamit. Huwag kayong, aside from sinungaling, huwag kayong magnakaw sa kaba ng bayan. Huwag kayong mangidnap, huwag kayong mag-fabricate ng crime. Kahit na hindi na kayo, of course, kailangan nyo mag-aral palangga, sa seryoso nating usapan. Kailangan nyo mag-aral. Kahit anuman ang gusto nyong tahakin sa buhay nyo, kailangan nyo ng foundation. Okay? Kailangan mo magtapos ng high school. Para sa akin, kailangan mo magtapos ng high school, kailangan mo magtapos ng college. Hindi dahil gusto mong, kahit hindi yan, kasi yung iba ganito yan eh. Nag-aral ako ng ganito, ng education, di ko naman nagamit. No, hindi yan totoo. Hi, Jerry Puyay. Thank you. First time to watch. Oh, welcome, Jerry. So, hindi yan totoo na hindi mo nagamit yung pinag-aralan. Kahit anong inaral mo. 'Di ba? Kung hindi ka napunta sa field, then huwag mong isipin na hindi mo nagamit yon. Kasi yung foundation, yung pinag-aralan mo sa algebra, yung pinag-aralan mo sa science, sa geography, sa philosophy, lahat yun magagamit mo sa pag-apply mo sa iyong pagkatao sa buhay mo sa pang-araw-araw. Hindi mo man nagagamit literally as a teacher, pero yung knowledge na nakuha mo doon, mai-apply mo sa pang-araw-araw na buhay mo in dealing with people, talking with, let's say, kung nasa business sector ka, magagamit mo yun. Right, Joyce? Joyce Europe Vlogs? Yeah. So, hindi mo isipin, hindi pwede yung experience ka lang, magmumukha kang tanga. Kasi, sa totoo lang, maiiwan ka sa era, sa elementary ka lang. Dahil sa ganitong ulo ni Bangag. Diba? Sa ganitong pinirmahan niya. Elementary ka lang, mamimiss mo yung high school life. Yung algebra, yung Pilipino natin, pinag-aralan natin ang yung kasaysayan, ang life of Rizal, ang No Limit Tangere. Those information na magagamit mo sa pagtanda mo. Hindi ka pwede mag-skip. Kaya dun sa mga estudyante, ngayon yung iba na they're making money out of vlogging, nagmumukha silang tanga diyan sa social media, nagtatrying hard mag-English na mali-mali yung grammar. Pag alam mong mali, wag mo na lang wala namang problema. Kahit naman tayo dito sa Amerika, mali-mali yung grammar, di ba? Ang importante, naiintindihan tayo ng kausap. May mga moments na gano'n. But ang punto ko, wag kayong magpa-impress. Nakala nyo you're good at it. Pero nakakatawa dun sa mga grammar, ano tawag dyan? Yung mga eksperto talaga, di ba? Yung mga magagaling, huwag ka magpa-impress katulad, di ba nga, ngumingiwi. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Ba't dito pa tayo napunta sa usapang ito? Sabi ni Doc Joy, true, once a doctor, always a doctor. Kahit di na pa-practice, magagamit ang knowledge. Totoo yun. Hindi pwedeng hindi ka, for whatever reason, dahil nagbago ang isip mo, ayoko na mag-nurse, ayoko na mag-doktor, ayoko na magturo, then nag-venture ka sa business or kung ano pa man, o like travel agency or whatsoever, wag mong isipin yun na hindi na nasayang yung pinag-aralan mo. Sabi ni Roderick, Engineer Bangag. O katulad ni Bangag, nagpapanggap na engineer. O maaktong engineer. Nakala mo, alam niya yung mga design. Diba? So yun, mga kababayan. Anyway, Madam, sa lugar namin biglang pinapasok ang bahay, nagpapakilalang pulis daw sila, sabi ni Gab-Gab. Ayan. Dito din sa Amerika, mayroong ganyan, maraming ganyan. So, hanapan nyo ng badge. I don't know paano ang approach sa Pilipinas. Dahil kung yung mga nagpapanggap na pulis, pwede din yan kasabwat na mga pulis, na mga sindikato. Pero kung hindi sila kasabwat, ang ma-advise ko yan sa inyo, sa mga nanonood ngayon, kunin ninyo yung hotline ng police station. Hindi ko naman sinasabi lahat ng pulis sa Pilipinas ay tiwali. Marami pa rin tayong mababait na pulis. Kunin ninyo ang hotline ng pinakamalapit na pulis sa inyong lugar. Ilagay ninyo sa inyong mga pintuan or whatsoever para kapag may mga ganyan, presence of mind. Huwag niyong bubuksan, tatawagan ninyo ang police station. Sir, may kumakatok dito, police. May record po ba kayo na dito sa number, number 666 whatsoever, may pinadala kayong pulis kung ano man yung reason. Huwag kayong magbubukas ng pinto. Kasi dito sa amin, like sa akin, ako personally, may mga kumakatok.
Baka kasi mamaya ito ay mga sugo na nila, baka Romanian assassins or whatsoever. So kinakausap namin sa camera. O ano kailangan mo? Who are you? Ano mission mo? Ganto ganyan. Uso pa naman dito na kunyari may sa amin dito sa Amerika na ayusin daw yung may leakage daw, yung mga line ng gas at kung ano-ano, gas leak whatsoever. Nagsusuot ng mga peking uniforme. Maraming mga nabibiktima pero kami napakahigpit namin sa ganyan. No, ready ako sa ganyan. Walang pinapapasok. At kung meron ng gas leak, pag sa Amerika kasi scheduled yan Scheduled yan na may ganitong gas leak. Ngayon, all of a sudden, biglang mayroong pumatok sa inyo, not only in America, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Kasi I know it's happening all over the world. So, mag-ingat kayo, mga palangga. Totoo bang lumabas na ang warrant of arrest, sabi ni Jay Cantor? Yan ay mga kwentong paninindak nila, pananakot nila at paninira sa mga Duterte. Kaya lumabas man ang warrant of arrest, wala po yan. Okay, pinaliwanag na yan ng mga magagaling na abogado ni Pangulong Duterte. Walang saysayan dahil walang jurisdiction sa atin ang ICC. Yan ay mga panindak, paninira ni Bangag. Di ba? Oh. Ngayon, sabi ng may comment, Prince Clip. Sabi niya, gapang opera ko gali grado sang hindi kapasar base makakuha na ako lisensya sa pagka-doktor. Dahil sa batas ni Bangag. Di ba? Tingnan natin ano sinasabi ng mga taong bayan dito. Pinagtatawanan na lang siya ngayon. Ano sabi ng mga tao dito? Alright. Next to law, abolish universities. Sinabi ko na nga ito kanina. Who needs to go to college when you can do 5-year OJT? Sabi yan ng ganon. Ha. Grabe, sabi yan yung kakilala ko, 30 years na sa work. Ngayon pa lang siya magkakadiploma. Di ba? So majority ng taong bayan, pinagtatawanan itong si Bangag. Alright? What do you expect? Bangag nga Di ba? Bangag. Now, next. Ngayon, mga kababayan, walang puso talaga. Galit na galit yung mga tao patungkol dito sa hindi niya pagdalo. Wala kasing kwenta yung addict na yan. Wala talagang kwenta. Excuse me. Grabe, ang dami mga krimen na ngayon, ano? Mag-ingat kayo mga palangga. May mga, although syempre ang krimen hindi naman masisiro out yan. Pero sa panahon ngayon ni Bangag, may barilan, ito, mga buy-bust. Patay ang 2 lalaking pulis matapos mauwi sa enkwentro. Ang isinagawa nilang buy-bust operation sa barangay Tambubong, Bukawi, Bulacan, Sabado ng tanghali. Ayon sa Bulacan PPO, pawang mga police staff sergeant ang mga nategi. So, welcome to the bagong Bangag, Pilipinas. Di ba? Yeah, welcome lahat. Extortion and everything. Ano pa? Ang mga pera ninyo, inaayuda, ginagamit para pambayad, pambili ng boto. And now, by the way, ito pala ang ating bonus sa inyo na balita. Ito galing sa ating puting ahas. Bago ko makakalimutan, buti na alala ko. Alright. Ayan, natutulog ako at okay. Ito si Stella Kimbo, di ba, pinatawag siya ng Korte Suprema para magpaliwanag dito sa kanilang vice scam na kung saan blanco yung vice scam report, but pagdating kay Bangag Jr. ay filled out na o pinilapan nila. At ito nga ay ikinaso ni Attorney Vic Rodriguez. Ayan, number 56, ko siya ngayon. Number 56 sa balota. At syempre, andyan si Kong Marcoleta, the Duterte 9, o yung mga, andyan sila ngayon sa Hong Kong, ang ni Pangulong Duterte. Okay, so ayon sa ating source, Miss Maharlika, pinatawag ni Stella Kimbo ang Office of Solicitor General. Pinagalitan bakit daw hindi inawat ng Office of Solicitor General ang ginawang pagpapatawag sa kanya ng Supreme Court.
Di ba? Kasi sabi ko sa inyo, magkakasabwat sila. So ayon sa ating putingas, dapat una pa lang ay kinontra na ng OSG ang inihaing petisyon ng grupo ni Vic Rodriguez tungkol sa vice cam na yan, ayon kay Kimbo. Sabi daw ni Kimbo, ayon sa ating source, mga inutil daw, sabi niya, ang Office of Solicitor General kasi pati pagpapatawag sa kanya ay hindi man lang nag-object ang Office of Solicitor General. Kaya ang plano daw ni Kimbo o ng Office of Solicitor General ay i-delay ang hearing ng OSG at wala silang planong paatinin o pumunta si Kimbo sa oral argument. Sabi ko sa inyo, magkakasabot sila lahat. Kongreso, OSG, Senado, ngayon, yang si waiter Kilay, nandito kasama ni Liza Tanas, si Jay kasama din. Balikan pala natin yung post ko kanina. Basta tapusin ko lang to. Okay. Gusto ni Kimbo na i-delay lahat, i-delay ang hearings. Ito pala, sabi niya, wala daw plano si Kimbo na umattend sa oral argument dahil gusto ni Kimbo i-delay ang hearing hanggang matapos ang eleksyon kasi maaapektuhan daw ang kanyang candidacy sa Marikina. Kayo dyan sa Marikina, putang ina, iboboto niyo pa ba itong gagang to? Na simula sa pagta-tricycle, millions of luxury bags, artista ban at kung ano pa ang nakamal. Sinong teacher dito? Meron ka bang artista ban, ma'am? Sir? Meron ka bang Hermes, ma'am? Wala. Bakit naka-Hermes to? Tignan mo, ngayon medyo tawag dito. Apektado sila kasi alam natin na galing sa pera ng bayan ang mga sino-show off nila. Pera ninyo, maawa kayo mga palangga. Balik tayo kay Kimbo. Gusto nilang i-delay yung hearing nga daw para para hindi maapektuhan yung kanyang candidacy. Okay, ayon sa ating source, yung member po ng Technical Working Group ay sinusuhulan na rin Nina Tambi at Kimbo para hindi sila magpunta sa oral argument. So, according to our source, ay sinusuhulan ang Technical Working Group. Kasi di ba sabi ni Attorney Vic noon sa kanyang mga interviews o yung mga live niya na kawawa daw yung mga Technical Working Group na ginagawa lamang ang trabaho. And now ito, according to our source now, binabayaran or babayaran sila para tumahimik, para hindi magpunta sa oral argument. So abangan natin to, I think sa April 1, di ba, yung oral argument. Medyo malapit-lapit na rin. Tapos ang sabi daw, kung magkano ang retirement benefits nila ay dodoblehin ni Natambi, magsinungaling lang sa Korte Suprema. Kita niyo mga palangga. Kung magkano ang amount, mahina daw po ang 30 million pesos bawat isa. Ang tanong, pera ba ni Kimbo ito? Pera ba ni Tambi ito? Pera ba ni Bangag ito? Kasi this what you call it? Itong ano na ito, itong pag-file ng petition for certiorari and prohibition ni Attorney Vic, ni Congressman Ungab, ang pagkadiscovery nila na Pangulong Duterte dito sa bicameral report na ito, hindi lang ito about Kimbo or Tambaluslos. Ito ay about the Bangag administration na ang billions of money ng mga Pilipino ay nilanakaw nila. Okay, so ngayon, magkakasabwat sila na wag, bayaran according to, to our source na babayaran daw nila itong mga technical working group na ito, like 30 million mahina daw. Ano nga naman, Diyos ko? Di ba? Ano ba naman ang 30 million sa billion o trillion budget natin na napupunta lang sa kanilang mga pulsa? Kaya nga, no wonder, ang mga tulay natin nagbabagsakan. Then itong gobyernong Bangag na ito, ano ba sabi ng kanilang lukring na tagapagsalita? Sisimulan nilang iimbestigahan ang mga naitayong projects nung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, bakit hindi yung project ni Bangag ang titignan ninyo? Kasi wala kayong mag-imbestigang project dahil walang mga infrastructure si Bangag.
Ano nga naman ang kanilang imbestigahan? Ang nagawa lang naman ni Bangag yung Ilog Pasig. Ano ang nagawa ni Bangag ng mga malalaking infrastructures? Wala sila definitely maimbestiga kung di yung hahanapan ng butas ang Pangulong Duterte. You know, kapag nag-imbestiga ka sa mga wala namang red flag, let's say isang Project 1, okay, ni Pangulong Duterte, wala naman siyang red flag. Magsasayang ka ng pera ng bayan. Di ba kasi babayaran mo yung mga yan eh. Whereas kung gagawin nila ng tama ang kanilang trabaho, well, paano nga nila gagawin ng tama, mga kababayan? Bangag nga, addictus nga, ayaw nga pumunta doon para saluduhan man lang. Paghuling pagpugay, yung 2 fallen heroes nating piloto. Di ba? Ano yung urgent matter? Nagbabangag, nagsisinghot. 65% na nakuha nila 1 month pala, mahigit 4 trillion. Sign ako Pilipinas, gising, sabi nila Lane Pedres. Yes. I think not only 65%, nasa 70+% na, hindi ako nagkakamali. Ang nakuha na budget na ilabas na ng ating ng National Treasury. Di ba? Nailabas na yan. So, paano pa natin hahabulin? Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, na number 56 sa balota, manalo man tayo, pero sa papel na lang, pero wala na yung pera. Kaya, I don't know kung anong pang inaantay ninyo, mga palangga. By the way, mga kababayan, nandoon nga sabi ko kanina, sila Doc Lorraine, di ba? Ang number 18, Ipanaw, Sambayanan Party List, let's support. Number 18, Ipanaw, Sambayanan Party List, kasama ng Pangulong Duterte dyan ngayon sa Hong Kong, mga palangga. So, kailangan nating supportahan ang ating mga palangga. Alright. So anyway, ayan. Vote for number 18, Ipanaw, Sambayanan. Kailangan natin ng mga, party list na matino, hindi ng mga party list na mga rebelding makakaliwa. Yan ang ano ninyo. Ano pa yung mga issue? 75% na lang, oh my God, mangingidnap na naman sila, Amboy Wally. Wala eh. 2024 first quarter pa lang, 80% na yun, kaya nasanay sila ngayon, gano'n na naman. Sabi nila, yun na nga mga kababayan, kaya kailangan talagang kumilos kayo. Kasi kung hindi kayo kikilos, wala talaga tayong patutunguhan dito sa ating, sa inyong bayan. Actually, kahit naman magnakaw sila, wala naman akong pakialam, di ba? Kung tutusin, wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo maghirap, bahala kayo lumubog ang mga tulay nyo, bumagsak ang mga pier ninyo, magganito, magganyan, bumaha kayo dyan, lahat-lahat, di ba? Hindi man ako maapektuhan ng bahay, di ba kayo? Pero bakit natin to ginagawa? Dahil wala naman na kayong malapitan dyan sa Pilipinas. Pupunta ka sa pulis, tignan mo dyan yung mukha ni Torre. Magaling magtanim ng kaso. Okay? Magaling manggipit, magaling magsinungaling, pupunta ka sa AFP, wala. Ayaw nga kumilos, mga bayaran, mga tao, lahat nilisat na sino, susubungan mo. Pumunta ka sa Air Force, tignan mo yung 2 piloto. Saan ka pupunta? Pupunta ka sa Kongreso, Senado, o sa Supreme Court na lang, yung huling naiiwan dyan, na medyo kahit papaano, na umaayon sa taong bayan. Sino pupuntahan nyo? You have to do something. Imagine yung nagpapatakbo sa inyo talaga, si Liza Tanas. Isang kidnapper, isang smuggler, kawatan. Ang pera ninyo ay dinadala kung saan-saan. Through cryptocurrency, lahat sila nagpapatayuan ng mansion, even mga assistant secretary, o kahit na walang pwesto yung mga ampon nila, di ba? Yung mga lahat, kamag-anak, kaibigan, nagpapatayuan ng mansion. Good luck, Philippines. Ako, personally, physically, hindi ako maapektuhan dyan. Kahit ubusin nila ang pera, kahit mabura ang Pilipinas sa mundo, kahit mabura kayo, di ba? Ito lang, ito lang napag-usapan kasi nakakagalit na Kahit burahin kayo for whatever, maapektuhan ba ako? Hanggat hindi nabubura ang Amerika, hindi na gugur-gur kami dito, hindi ako apektado. Pero kayo, kailangan nyo manindigan. Kasi even yung mga sandatahan, kasuputan, mga duwag. My God. Saan kayo pupunta?
Okay? Gold reserve, naubos na. Yes. O kailan kayo kikilos? Pero baka malapit na, you'll never know. Sabi ni D.W. Lingayen, party, sex, and pulburon. Exactly. Yun nga yung ginagawa nila eh. Nene Ayag, kumusta ka dyan, Palangga? Si Glenn Saguban, may karma din yung mga yan. Sabi ni Feli Gabuyo, may karma din sa mga yan, including yung household nila sa paglamon ng mga nakaw sa pera ng bayan, mga walang utang na loob, binabayaran, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!